ng ituturo nila, no? And kasi Google talaga ng time para maituro po itong book 2, lalo na andito yung mga topics kasi dito, mga grammar lesson, actually nasa parang advanced na rin siya. Okay? Hindi na siya yung common na kagaya na meron sa book 1. Kaya yung mga vocabularies din dito is kumbaga uncommon. Hindi na siya common. At hindi na siya ganun kadaling i-familiarize. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kailangan ulit-ulitin lang. Kahit ako, yung mga vocabularies na dito is medyo hindi ko familiar. Kasi bihira ko lang din kasi magamit ito, no? Dito sa Korea, yung mga salitang ito. Kaya inaral ko pa rin siya noong weekend, yung mga vocabularies na ito. Kasi gaya niyan, part ng about sa sexual harassment. Okay. Hindi talaga ako familiar sa mga vocabularies na meron dito. Ang familiar ko lang talaga is yung gamit na gamit sa pang-araw-araw, pang-factory. Okay? Pero yung sa mga grammar suffixes, yan. Alam po natin yan. Pero itong mga vocabularies, yan. Kaya sasabayan ko kayo para sa mga vocabularies po nandito. Okay? So tuloy natin, no? Kabalik na ba lahat? Okay. So, pa-accept na lang sila. So, nag-end tayo kanina dito to report. May sinabi kayo na si Kimberly. Ikaw ba, Kimberly, yung kanina? May sinabi ka kanina? Yes, sir. Yung nga po. Ano po yun? As in, takakawan talagay. Okay po. So, itong 112 kasi, no? Yung 119 is for ambulance kasi. Okay, sa mga emergency. Yung 119 po. Yung 112 naman is about sa police po. Yung number po na ito. Parang 911, sir. Ito. Yes po. Yung 119 is ito yung sa pagtawag ng mga ambulansya, ganun po. So, share ko lang din guys, no? Nakasakay na rin po ako sa ambulansya. Okay? Dito sa South Korea. Experience ko po. Minsan, sana wag na maulit. Okay, alam niyo yung meron kasi akong split disc sa likod po. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ito eh. Okay, sabi naman nila is up of aging daw. Ano po yun? Yung sa buto ko sa likod, sa may bewang, di ba, meron tayo ditong pack ng buto sa likod, di ba? Yung bewang natin. Meron ditong disc. Okay, na nag-split. So, pumupula ako doon, tapos hindi na ako nakatayo. Okay. Sa dulo ko yan ang spinal cord, sir. Yes po. Yung pinakadulo ng spinal cord sa baba. Yung pag parang nag-lock siya, sir. Yes po. Yung pagpupo ko ng ganyan, hindi ko na may unat yung katawan ko, yung paa ko, hindi ko na may lakad. Nakahiga lang talaga. So, buong maghapon, kahit pumunta sa CR, hindi ko magawa. Buti lang, mabait yung mga kasama ko. So, pag sa CR ako, gumawa sila ng parang arinola dito. Ayan, hanggat sa nagpadala na ako sa hospital, yun nga, nakasakay ako sa ambulance nila. Pukupcha kung tawagin sa yung ambulance, which is sana wag nang maulit. So, yun, nung sinit-scan ako, doon nalaman na may split yung disc, may spinal cord ko. So, sabi nila, pag tumatanda, gano'n daw talaga. So, dapat mag-exercise. Yung mga panahon kasi na yun is na nakahiligan kong mag-computer games. Okay, so, pag out sa trabaho, nakaupo lang ako sa computer, ayun, lalaro. So, pag walang pasok, nakaupo pa rin ako, gano'n. Yan, kulang ako sa exercise. Kaya ginawa ko nun, para maiwasan ko yung paglalaro ng computer, pinadala ko ngayon yung computer ko sa Pinas na. Kaya ngayon, wala akong gamit ngayon ng computer. Kaya, simula na noon, nakahiligan ko ng mag-bike, mag-exercise kapag linggo. So, iba pa rin talaga yung nag-exercise ka. Iba yung pagod sa trabaho, iba yung pagod galing sa exercise. So, yun.
Yun yung advice. Kaya pala yung mga Korean is sa isang linggo talagang nag-exercise, nag-workout. So, yun. Sa experience ko. Na sana wag nang mangyayari ulit. Okay, mahirap. Yung feeling mo na parang lahat na naisip mo na. Okay. Basta na hindi siya maganda experience. Okay? So, balik tayo dito. So, shinkohada, that is to report. Okay? And to demand, that is yoguhada. So, sa taas, may nakalagay dito, 칭인을, okay, so, 칭인을 요청합니다. 요청합니다. So, ano nga yung 칭인? 칭인 is? Witness. Okay, witness. Okay, 증거. 증거 is evidence. Evidence. Okay. Itong 요청합니다, it is like to ask or to demand din po. Itong meaning ng 요청합니다. Same lang po ni 요구하다. Okay, kumbaga nagdi-demand siya ng witness or nagtatanong siya ng witness. Yan po yun. 증인을 요청합니다. 요청, saka si 요구 is synonym word po yan. Okay? And vocabularies dito, ano? So, 발생하다. Ito, gamit na gamit sa ito, 발생. Ito yung pangyayari. Okay, to occur. Okay? To understand. Okay, so bukod sa term na algesumnida, which is alda, is ito yung pinaka basic meaning po ng to understand. 이해하다. Okay? So, sa Korean kasi, no, mas gamit yung I understand na 알겠습니다. Okay? Compare dito kay 이해하겠습니다. Kumbaga, ito yung pinaka-tail na ginagamit para sabihin I understand. Okay? So, 이해하다 is about formality. Or gamit. And to act, okay, 행동하다. To act. 행동하다. Situation, 상황, 상황, that is situation. 상황. To realize, that is 알아차리다. 알아차리다. 알아차려요. Kapag na-conjugate. To realize. Ara, from the word ara, that is I know. To know. Alta. Okay? And to realize, just connect charida. The next, to be clear. Okay? So, kumbaga clear, hindi yung clear na hindi yung clear na maliwanag, kundi malinis. Okay? Kumbaga, wala siyang kaso. Okay? 분명하다. 분명하다. Kumbaga, wala siyang sala, wala siyang kasalanan. Clear. 분명하다. And then, to suffer, okay, 당하다. 당하다. So, madaling tandaan, tanga, okay, 당하다. To suffer. Ilocano man, sir. Tangado. Tangada. And to secure, wakbo. Ganun kasi ako mag-familiarize, guys, sa vocabularies. Actually, sabi ko sa inyo kanina, hindi rin common sa akin yung mga vocabularies dito. So parang sabay lang tayo nag-familiarize ng vocabularies. Okay? So yun yung way ko para madali kong matandaan. So nag-iisip ako ng ano ba yung meaning ng tangada. So pupibigkas ko, tanga. Okay? Kaya nag-suffer siya. Yeah. Okay? So, to secure. Okay. Wakpohada. Wakpohada. So, para madali mo tandaan to secure, so, kunin mo si wak. 확인. Okay? So, 확인 is to check or to inspect. Okay? So, syempre, to secure, wakpohada, just simple, tingnan. Okay? Kumbaga, i-check at tingnan. It means to secure. wakpohada. And sex crime, okay, song, it's about
about gender, so songbongdue, pronounced as songbongdue. We. Okay? Songbongdue, that is sex crime. Sexual assault. Okay? So, 성추행. 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 Sex crime is songbongdue. Sexual assault is 성추행. So, pinaka-keyword nyo dyan si song. It's about gender, sexual. 추행 is assault. Crime, 범죄. Okay? And para try natin to, sagutan. I-complete the sentence. So, sabi ni Pogi, okay, so tumawag kay 112. 신고하세요. So, 신고하다. 신고하다. That is to report. So, merong seyo. Seyo. Please. That is command. So, please report. Itong ating subject is songbongdue. Songbongdue is, kasabi ko lang kanina, Sex crime. sex crime. Okay? 발생하면. So, meron tayong myon. If. Okay? 발생, If happen, Yes. if occur. occur. Pangyayari. Okay? Occur. Or pangyayari. So, ibig sabihin, please report if there is a sex crime Again, that is happen. Okay? happen. So, paki-report kung merong sex crime na nangyari. Yan po sa Tagalog. Okay? 발생하다. That is to occur. Then number 1, try natin, no? I-analyze. So, 상대방의 말이나 행동 때문에 불쾌감을 느끼면 blank 세요. Analyze natin. So, meron tayong tatlong phrase. So, compound sentence dito, ha? So, first phrase natin, meron tayo nakita dito, temone. So, panibago. And then, 불쾌감을 느끼면. So, panibago ulit. And then, third. So, first phrase, second, and then third. So, ang blank is nasa third. Okay? So, dito, unahin natin yung first phrase. 상대방의, so meron tayong which is possessive. Ito yung apostrophe S. So, 상대방, that is others. Other person. Okay? So, others, person or other people. Basta sa ibang tao. Yan po yun. So, Marina, so meron tayo dito ina. Okay, with this, may meaning na or. So, ina or na, that is, may meaning na or. Okay, it's a marker. Marker po siya. So, mal is speak or say. Speak. Okay, 행동, galing kay 행동하다. Okay, that is act. Okay, so 때문에 is When? because. Okay, 때문에. So, ibig sabihin yan, because of others say or act. Dahil sa sinabi or akto ng ibang tao. Yan po yung sabihin po niya. 상대방 is others. Yan po yan. Okay? And then, pangalawa, base natin, 불쾌감을 느끼면. So, meron tayong 면. So, if, 느끼. Ang galing kay 느끼다. That is to feel. To feel. Okay? So, 불쾌감 is
Discomfort. So, if you feel discomfort, so kung nakaramdam ka ng discomfort o pagkairita o pagkadismaya, yan po yun, o pagkainis, yan po yun. Basta lahat po, general discomfort. Okay? And third, huseo. Ano yung pwede mong gawin? Ano pwede mong iutos? Okay? So sabi dyan, okay, kung nakaramdam ka ng discomfort dahil sa sinabi or ginawa ng ibang tao, anong iutos mo? Pwede mo gawin yung intention mo. Ano yun? Yung pagsabi ng intention is Luisa. Luisa, guys, is hindi lang po doktor. Isa rin po siyang intention. Okay? So, puro kagustuhan. Sa praise, kadalasan ginagamit to sa praise po ito, ano? So, may kasama siya. Ano yung kasama niya? Pyon hada. So, pyo, and then luseyo. So, pyonhe or pyonheseyo. Okay? Or, for conjugation, pyonhaseyo. Okay, pyonhaseyo. Kasi ang ating u, okay, pag ending consonant, luseyo. Pag ending vowel, just add seyo. So, pyon haseyo. Ibig sabihin yan, please, okay, so, yung intention mo, Luisa rule, yan po. Please express your intention. Okay? I-express mo yung gusto mong gawin o gusto mong sabihin or ihayag mo yung gusto mong sabihin. Okay? Kung aramdam ka ng discomfort dahil sa sinabi or ginawa ng ibang tao. Yan po yun. Okay? So, again guys, para makapag-analyze, pag mahabang sentence po, no, kailangan natin kunin phrase by phrase. So, malalaman nyo kung ilang phrase yan or content. So, depende po sa suffix na makikita ninyo. Mga middle suffix po. Sila po yung nag-separate sa iba't ibang phrase sa isang compound sentence. Okay? And then number 2, okay, so ang blank is nasa unahan. So, this is compound sentence or basic sentence. So, meron tayo nakitang ya. Okay? So, ibig sabihin, ito yung ating first content. Ito yung ating second content. Okay? Blank. I or ka is soya. Okay? So that is, ano na nga si aya sa oyo? So aya, that is must. Okay? So must have. Okay, ano yung must have? Okay? So, this is gender sensitivity. Okay, kumbaga, yung pag-consider sa gender, kung babae o lalaki, dapat merong pagkakahiwa-hiwalay. Okay? So, gender sensitivity, that is, ano sa Korean? So, hindi kamsusong. Okay, that is song inji Kamsusong. kamsusong. Yeah. Song inji kamsusong ni isoya. So isoya, that is must have. So must have gender sensitivity.
Okay, so dapat magkaroon ng sensitibo sa kasarian. Ang alin? Yung ating second content. Okay? 직장내 성위롱을 예방할 수 있어요. So, 예방, so dito nanggaling yan kay 예방하다. So, 예방하다 means To prevent. Okay? So, sabihin yan, it can prevent. Okay? So, prevent ng ano? Prevent ng ating object. So, Sexual okay, sexual harassment. harassment. Okay? So, it can prevent sexual harassment. Ano yung 직장내? 직장? Workplace. Workplace. Okay? Ano yung ne? 직장내. Ha? My sexual harassment? My workplace? Okay. Ano yung alam mo yung meaning ng ne? So sabi niyo yung ne is my. Pronoun. Basta pronoun sir. So meron po ibang meaning po si ne, no? Okay, dagdag lang natin, no? Inside po ang meaning ni ne. Okay, si ne na may, di ba? Na is I. Okay? So, kapag naging may yan, nagkakaroon yun ng dapat yan is nae. Okay, apostrophe. Di ba? Nae. So, nae. So, naging ne. Nae. So, naging ne. Kaya naging may. Okay? Ganon din po si Che. Si Che na may. Okay? Explain natin na. Choy. So, nanggaling siya sa cho, which is I. So, I. pag possessive, so cho, Choy. so nagiging che. Che. Yan po yun. Okay? So, ngayon, saan ang kaugnayan dyan ni ne na inside? So, ang meaning po kasi nito is inside the Inside workplace. the workplace. Okay? So, meaning po na kasi nito, it prevent sexual harassment inside the workplace. Okay? So, ang meaning yan is must have gender sensitivity, okay, so that it can prevent sexual harassment inside the workplace. So, ang ne po is inside po, no? So, malalim po na term ito. So, kung mapansin ninyo, no? Meron tayong mga vocabularies na merong ne. Okay? For example, kung ne, so this is domestic. Okay? Sa loob ng bansa. Inside the country. Kuk is a country po. Tandaan yung kukyo, yung nationality. Ne. Okay? Yung pa ibang merong ne. Okay lang. Okay, sa trabaho. Okay? Gigan eh. Ano yung gigan? Period. Diba? So, may term po ito na sa loob ng period na yun or within the period. Yan. Gigan eh. Okay, pag may encounter niya yan. And, may ne. Okay, sine. Ano yung sine, guys? Sa bukuan nito. Sine is? Indoor? Yung? Hindi ba yan? Downtown. Indoor? Diba? Oh. She. She is- ano yun? She is city. Diba? Pag sabi natin sine, okay, sa loob ng city. Ano yung sa loob ng city? Ito yung downtown. So, sine. Okay? So, ngayon naman, so nakalagay dyan is 직장내. Sabihin,
sa loob ng workplace. So, inside the workplace. So, yan yun na lang po ang meaning ni ne. Okay, so, this is a Chinese word po ito. Ito yung mga, kumbaga, hindi nasakop ito ni King Sejong na vocabulary. So, kung wala pa si King Sejong, hindi pa ginagawa yung Hangul, is Chinese language po ibang gamit ng mga Korean po. So, part din po ito ng Chinese itong paggamit ng ne. Yan po. Which is, so paano malaman sir kapag kung ang meaning niya is ne, na may, or siya is inside? So, madali lang guys. Kapag ang ne, okay, is nasa before ng noun. Okay? For example, ne 직장. Ang meaning, may Workplace. workplace. Okay? Kapag namang 직장 ne, kapag yung ne is nakalagay after ng noun, sabihin inside. Inside. So, inside workplace. Okay, so take note nyo lang po yan. Okay? Meron pang ibang example ng ne. Hindi ko na lang maalala pa yun. Okay? So, yun na lang, pinaka-example natin. Ito namang kung ne is domestic. Okay? So, ito yung sa loob ng bansa. So, kung ne, kaya tinawag siyang kung ne, that is domestic. Ito naman tayo international. Okay? And then, number 3, okay, 남자와 여자. So, this is only basic sentence. Basic sentence lang ito guys kasi wala tayo nakita ibang suffix. Okay? And ang action is soyo. So, 남자 wa is and 여자. So, Man and woman. boy and girl or man and woman. 사이는 okay, 사이. 사이 is between or relationship or relation. 남자와 여자 사이에는 blank 이가 있어요. Ano kayo meron dyan? Songbyeol Chai. 선별 Chai. Chai. Tama ba? 선별 baliktad yata. That is 송자. Hmm? Ano yun? 송별 별족. Ay, that is okay, ono inisip ko eh. Okay, this is ono. Okay, ono ito yung ano na nga yung sonja 별족 ono? Ito yung malalaswang Success language malalaswang yun, salita. sir. Okay, malalaswang salita base sa kasarian. Okay? So, this is a term na ito, no? Hindi ko alam kung anong gender, pinapakita ito, gender. Okay? Hindi naman siya equality, different. Okay, so different Gender is so, difference. Songbyeol Okay. Chai. okay, so 성별 자이. Okay, Song, sir, not she. Song. yeah. 성별 자이. Okay, yun yung isang kanina nung sinabi ko. That is 성자 별적이. That is, yun yung malaswang salita. Kasi sa kasarian po yun. So, ano ang meaning ngayon yan? Okay? Sainan. So, 남자 and 여자. So, ang relation or between Men and women. Men and women. Ay, anong There meaning nung song? is. Anong meaning nung Songbyeol there is Gender gender difference difference. between So, gender ano yung ating between okay, there is
The gender Gender. tolerance between man and woman. Between man and woman. So, yung action natin, merong gender difference sa pagitan ng babae at lalaki. Yan po yung ibig sabihin niya. Okay? So, move na tayo. Okay? So, kung matapos yung lesson about sa sexual harassment, okay? Mas right na ulo ko din sa vocabularies na yan. Okay? So, importante naman dyan guys is yung ating mga grammar lesson. Sa vocabularies, talagang may hirap siyang tandaan. Lalo na kung bihira lang magamit. So, kahit ako, hindi ko ginagamit yung vocabularies about sa mga sexual crime or sexual harassment. Okay? So, now we will move to grammar 2. So, ito yung nunan tago sa katago hada. So, itong grammar suffixes na ito is pares po nilalagay sa verb and adjectives. Okay, to convey a fact heard from someone else. So, ito yung pagsabi na sinabi niya or sinabi nila. Okay, kumbaga, nire-report mo lang po. Okay, sa isang tao kung ano yung sinabi. So, again, meron tayong pang verb at pang adjective. Kapag sa verb na ending consonant, nun tago hada. Ating gagamitin. May example dito, is mokta. So, mong nun tago hada, ibig sabihin yan, okay, sinabi niya, kumakain siya. Okay. Mong nun tago hada. Mong nun tago, si hada, magiging eyo. So, mong nun tago, eyo. Yan po. So, sinabi niya kumakain siya. So, pwede mo sabihin na he said, or they said that they eat. Yan po yan. Kapag past tense naman, for example, past tense, sinabi niya kumain siya. Okay? So, kapag past tense is, kunin mo lang po, first conjugate mo lang po yan, no? So, mogos, soyo. Diba? Yan ang past tense ng mogoyo. So, tanggalin mo lang po si oyo. And then, add mo na po si ago. Heyo. Okay, hindi mo na po sabihin na mogon nun tago heyo. Hindi na po. Just mogon tago heyo. Okay? The next, kapag naman ang verb is ending vowel, or with l, ending l, sinin tago hada gagamitin. Example, una. So, un tago hada. So, sinabi niya, dumating na siya. Okay, un tago hada. Mandal ka is mandandago hada. Okay, sinabi niya na gumagawa siya. Sa adjective naman, tago hada. Okay, mashita. Okay? So, kapag adjective, just add tago hada. Okay. Kunin mo lang si root word. So, root word plus tago hada. Okay, so, mashit tago hada. Sinabi niya, masarap. Ang alin? Pagkain, depende. Okay, papuda, busy. Pakutago hada. Pakutago hiyo. Sinabi niya, busy siya. Okay? Yan po yun. So, meron tayo dito, no? Na ginawa. Yan po. So, ginagamit to para sa indirect quotation po. Okay? Kumbaga, indirect, hindi ko mismo yung nagsabi. Indirect, kaya sinasabi, sinabi. Madaling salita, ginagamit mo ito kapag may sinabi ka na galing sa ibang tao.
kaya nire-report mo ang isang impormasyon na narinig mo. Sa Tagalog is sinabi niya na or sabi nila. Yan po yun. So, kailan ginagamit? Ginagamit ito kapag ikaw ang original na may sabi ng ay hindi ikaw. Ay hindi ikaw, ha? Sabihin, hindi ko yung may sabi. Halimbawa, sinabi ng kaibigan mo na gutom ako, okay, at gusto mong sabihin sa iba. So, sabihin mo sa Korean na tega, ano yan? Sabi niya gutom siya. Sabi niya gutom daw siya. Paano sabihin sa Korean? Kaya? Tega tago hat heyo. Tega, opu, Tago? hago heyo. So, para sabihin sa Korean, that is tega, opu, tapos pego para. Ay, go po pala. Pego, tago, heyo. Puta. O may nag-message, no? Sabi ni Daisy. Sabi niya, maghugas ka na doon ng plato. Pero totoo, ikaw pa lang inuutusan. Okay? So, pag sabi ni Mama, okay, umaga. Okay, maghugas ng plato. Okay? So, 고지를 So, 고지를 한다고. Okay? So, 엄마가 solgoji ito yung paghuhugas ng plato. So, solgoji hada. So, solgoji를 so, ending vowel. Kapag ending vowel, yung verb, nun. So, 한다고 Heyo. heyo. Yan po yun. So, mother said that you wash the dishes. Okay? Yan po yan. So, sino yung third person? Yung taong kausap mo, yung listener. Okay? Understood na po niya yun. Kapag ginamit mo si tago hada, understood na po yun ng taong kausap mo na merong nagsabi sa'yo. Na hindi ikaw yung mismo nagsabi. Okay, and then kung sino yung nilagyan mo ng subject, it's yun po yun. For example, gusto mo sabihin na sinabi ni Mama na maghugas daw si Daisy. Okay? So, magiging term dyan, umaga. Yan. Nga din, si Daisy. So, Daisy는, yan po. Daisy는 설거지를 한다고 해요. So, yung may topic marker, siya yung gagawa ng action. Yan po yun. 설거지를 한다고 해요. So, dito guys, no, kapag mayroong pautos, so, pwede mo rin gamitin na si rago hada. Yun po difference ng po niya. And kapag naman yung noun, yung ating didikitan, rago hada po ang gagamitin, hindi si tago hada. Okay? Kapag future din, yung ating gagamitin is hindi po tago hada ang gagamitin. Kung hindi, si rago hada. So, didiscuss natin yan kapag mapunta tayo kay rago hada. So, dito, may question tayo dito guys. So, signal din pa ito dito. No? For example, dito, ano? So, ang tagoheyo, sabi niya kumakain siya. Ang tagoheyo, hada, sabi niya kaalis siya. Yepu tagoheyo, sabi nila maganda raw. Okay? O sabi niya maganda raw siya. Yepu tagoheyo. So, tayo natin i-analyze yung part dito sa sentence. So, assignment nyo guys, no? Gumawa kayo ng sentence gamit si tago hada. Okay? At least 3 sentence. So, based sa vocabularies na meron kayo. Okay? Gumawa ng sentence gamit itong si tago hada. So, para i-report mo lang yung sinabi sa'yo ng isang tao. Okay?
Ito guys, mayroon nakalagay dito another. Okay, when used with nouns, it takes the form irago hada. So, hindi gagamitin si tago hada, kundi si irago hada. Okay? So, kapag may ending consonant, yung noun, irago. Kapag ending vowel, rago hada. For example dito, i-analyze natin. Okay? 내일 모두 성희롱 예방 교육을 받아야 한다고 해요. So, 받아야 한다고 해요. So, analyze natin. 내일 modu 성희롱. So, dito tayo. So, it's a basic sentence. So, walang ibang suffix kung hindi si aya. Tapos si tago heyo. Okay? So, 내일 모두 성희롱 예방 교육을 받아야 한다고 해요. So, bukas, okay, ang lahat, okay, ng education ay makakatanggap ng prevention about sa sexual harassment. Yan, makakatanggap. So, sabi nila, bukas daw, ang lahat ay makakatanggap ng education about prevention sexual harassment. Okay? And then, pangalawa, 출퇴근. Okay, 출퇴근 is rush hour po ito. 출퇴근 시간에는, okay, so during rush hours, 대중교통을 이용하는 것이 편리하다고 해요. So, 편리하다 is convenient. Ang galing kay 편의점. Okay? Convenience store. So, convenient. 편리하다고 해요. So, sabi nila, okay, they said that it is convenient, okay, using ano yung 대중교통? 대중. Public transportation. So, public transportation. Sabi nila it is convenient to use public transportation during rush hours. Okay. 출퇴근. Yung pagpasok at uwian. Okay, and then last, 후원 씨가 이번에 보였어요. Okay, so mukhang pagod si Mr. Huong. Sabi nila, 어제 잠을 못. Ano na si 못? Not. Okay, Cannot. Kumbaga hindi kaya. Okay, cannot. So cannot. So, 짰다고 해요. So, 짰다고 해요. So, ano yan? Anong tense yan? Present tense, past tense, or future tense? Past tense. So, nanggaling niyan kay? 짰어요. So, tanggalin mo si oyo, yan si tago heyo. So, sabi niya, hindi daw siya nakatulog o hindi niya kayang matulog kahapon. O hindi daw siya nakatulog kahapon. Yan po. 어제 잠을 못 잤다고 해요. Okay? 자다. Sleep. So, past tense lang po siya. Slept. So, tago heyo, yan po yung sabi. Okay? Sabi niya. Okay? So, sino may sabi? Si Puong si. Okay? Mukhang pagod si Mr. Puong. Sagot naman nila is kahapon sabi niya hindi daw siya nakatulog. Okay, kaya mukhang pagod. Okay, parang si Alimar, no? Mukhang pagod.
Kasi hindi daw nakatulog kagabi. Okay? So, yun lang guys. And madali lang ito si itago ata. So, i-add na lang ito, ano? Kapag for present tense, ay for past tense, okay, gamitin lang si Parang may at naghihilig. or on, tago, ada. Yan po. Okay? For future tense, okay, gamitin po si ulgorago. Okay, ulgorago ada. Okay? Pare-pares po ito pag-report, sinabi niya or sinabi. Yan po yan. And then, kapag noun, so with noun, okay, so noun ends consonant, so plus irago, iragohada. And noun and vowel plus algo ada. Yan po. Okay, ito yung grammar structure natin. So, kapag for example, sabi niya, pupunta raw siya sa Korea. Okay? Ano sabihin niya? Sabi niya, pupunta raw siya sa South Korea. Sabi niya, pupunta raw siya sa South Korea. Ano sabihin niyan, guys? Hamburger. Pupunta raw. So, Hamburger. Kalgorago. Hamburger. Kanon? Kalgorago. So, kada. Kalgorago. So, Hario. So, Kalgorago. Heyo. Yeah. Okay, very good. Paano kapag merong subject? For example, sabi ni Ana, pupunta raw siya sa South Korea. So, Ana ga. Okay, Ana ga, Hankuge, Kankorago. Okay? Yan po yun. Kapag naman past tense, tagohada. Eh, so ba't hindi pwedeng gamitin si dito? Ba't hindi pwedeng maging salko, tagohada? Hindi po kasi, no? Kasi, yung go po kasi, di ba sabi dito guys, no? Di ba sabi dito, with nouns is ragbohan. Okay. Yung go po kasi dito, no? Is parang part na rin po siya ng things, noun. Di ba si got is galing din po siya kay go. Okay. Kaya hindi po siya hindi tago ang ginamit, kundi rago. Okay. Kasi pag noun, is rago po ang ginagamit. So dito, si go is kasounds din po siya ng things. Being rounded, pot, go. Kaya, rago ang ginamit. Kumbaga, parang ang hirap pronounce na kalko, tago, okay, mas smooth yung kalko, rago. Kaya, yun ang ginamit po nila. Hindi si tago. Pero same meaning lang po yan. And may ibang part naman, kapag si Ragohada, andun din yung part na pagsabi pero may kasamang pag-uupos. Okay, so later i-explain natin yan. Okay? Another one. Paano yung sabihin sa Korean? Okay? Sabi ni Ara, sabi ni Ara, okay. Ano sinabi mo, Ara? Sir, natutunan na yung sinasabi mo. Ay, ano ba yung tulog? Ay, sorry. Naghihilig eh. Okay.
So, ito assignment nyo lang guys. Ang assignment nyo, gumawa kayo ng sentence gamit si tago-tago hada. Okay, so gawin po ito ha. Ito pag past tense, ito yung format natin. Past tense. Okay, kapag future tense, ito po yung format natin. Okay? Yung present tense, ito po yung format naman pag present tense. Okay? Kapag present tense, ito po. Ito is para sa present. Okay? Kapag past, ito. Kasi nakasulat dito sa book eh. Future, ito po. Kapag noun naman, yung titikitan is irago or rago. Depende kung saan nag-end si noun, kung consonant or vowel. So, ito example dyan. So, sabi niya, pupunta raw siya sa North Korea. So, 한국에 갈 거라고 해요. So, ginamit natin yung future kasi sa word na pupunta. Kaya, ito ang ginamit natin. Okay. Kung past tense naman, for example, sinabi niya, nagtrabaho siya sa South Korea. Para sabihin niya, sabi niya nagtrabaho siya sa South Korea. So, ito is, for example, 한국에서, so nagtrabaho, yung ginawa, kaya eso ang ginamit natin. So, 한국에서, so past tense, 일했어요. So, 일했다고 해요. Or, paano kapag sinabi niya, kailangang tapusin ang trabaho. Sabi niya, kailangan tapusin ang trabaho. So, para sabihin sa Korean yun, 일이 끝난다고 해야 Heyo. Iyo. 해요. 네. 끝난다고 해야 해요. Or pwede sabihin natin, 끝난다고 해야 돼요. Si 돼요. Pwede po si 돼요. Mas formal lang po si 해요. Okay? So, 일이 끝난다고 해야 해요. So, madalas ito sa company. Okay? 사비 니 반장님, 반장님이 우리 일이 끝난다고 해야 해요. Or 해야 해요. kailangan tapusin ngayong araw. Kung pwede sabihin, 오늘까지, 반장님이 오늘까지 우리 일을 우리 일이 끝난다고 해야 해요. So, kailangan, sabi ni 반장님, kailangan tapusin hanggang ngayong araw. 오늘까지. So, ngayon guys, so, any question po dito bago tayo magpaalam po? Nakopya naman na? Sir, pasend na lang po yung written dun sa sa previous lesson natin. Di ba may written po yun? Kanina? Yes po, sige po. Sige po. I-screenshot ko na lang po. Thank you po. Thank you. So, yun lang guys. And see you po ulit bukas para sa ating chapter 35 na po tayo. Okay? Umabol pala si Ray, no?